Hello, good morning mga igsoon. A very good Thursday morning. Og before ta mulakaw sa trabaho, mapadangat usab kita og mensahe kaninyong tanan. Niabot na ba sa punto sa atong kinabuhi mga igsoon nga ang ato ang problema left and right, top to bottom? Usa po inyong gibuhat. So, kani nga teksto nga itong pagabasahon karon is very much related, no? Usa kini kapanghitabo diin ang mga apostoles kauban ni Ginoong Hesukristo dito sa lake, and there was a storm that is happening. Atong basahon mga igsoon unsa kini nga panghitabo nga diin nasukod dito ang kahadlok sa mga apostoles, ug dito usab nagmanifest unsa ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo sa ilang kinabuhi para mapakalma sila. It is synonymous to our problems today nga daghang problema pero usahay mas dako pa ang kahadlok nato. Wala tay pagsalig sa tuang Ginoong Hesukristo. So dinhi nga kabuntagon mga igsoon, lig-unon kita pinaagi ni pulong atong bagabasahon gikan sa Marcos. The reading is taken from Mark 4:35 ngadto sa 41. We will be reading this in a Tagalog version. So ang pulong sa Dios nagaingon, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, Tigil! At sinabi sa lawa, Tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. So, moto ang istorya, no? So, salamat sa Dios ni ana mga igsuon, kay ang Dios nagapadala gayud og pulong na maoy himuon nato nga inspiration para kita madasig, no, og dili mapukan ngadto sa kadautan. So, usa kini ka timeless human question mga igsuon nga gikan kaniadto hangtod karon paulit-ulit ni siya nga senaryo nga dunay panahon nga dunay bagyo sab sa atong kinabuhi. Maganiyon ako ganihan left and right gyud ang problema, no? So kani mga problema could either be a financial trouble, bigla na lang magkasakit ang isa ka membro sa pamilya. Grabe gyud kaayo, murag wala na siya solusyon. And sometimes we feel abandoned, lalo na kung kanang ikaw lang gyud ang giasahan sa pamilya, ikaw lang ang breadwinner, tapos biglang magkaroon og financial trouble. I think the same feeling with the apostles while they are in the boat, they feel abandoned. Ug ila ganing gipangutana si Ginoong Jesus nga, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami? Pero unsa pod ang tubag ni Ginoong Hesukristo? He does not panic mga igsuon. He stand up and he faces the problem calmly. And he said with a divine command, Tigil! Tapos gisabihan niya ang lawa nga perti na kaayo ka shake, tumahimik ka! So biglang natahimik ang bagyo. Ano sabi ba sabot niya na ang Dios gayud mga igsoon is in control and in command of everything, extending almost even the most terrifying forces of nature. Unsa man kana kagulo o kangilad o kadako sa tong problema mga igsoon, the power of our Creator is absolute. Kaya jud niya nga i-control ang every situation. So wala dito na tigil mga igsoon ang istorya. Di kalma na, okay na ang mga apostoles. Dito ni insert si Ginoong Hesukristo to further strengthen and to affirm unsa gyud ang situation sa mga apostoles. Unsa may yang gipangutanan mga igsoon? Ingon siya nga, bakit kayo natatakot? Then he followed it up. Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? So this is a question mga igsoon nga until today, and even us, wala ba ta nakapangutana ni ini o wala ba ta gi-question sa Dios ni ini na even if Kristiyanos na kita, we are saved, we are born again,
we feel na ang Dios naadyo sa ato and He's trying to solve our problem, pero takot pa rin tayo, hadlok pa kita mga igsuon. And this brings us to the question nga, hanggang ngayon wala pa ba tayo pagtuo o pananampalataya or faith diha sa ato ang buhi nga Dios? Ang panambag sa balaan nga kasulatan mga igsuon is that let us allow the Lord or God do the miracles in our lives mga igsuon. And hayaan nato siya nga pakalmahon ang sitwasyon, bagyo man, unos, or unsa pa na nga problema sa ato nga kinabuhi. Let God say it to these problems na tigil, tumahimik ka, at bigyan mo ng kapayapaan ang anak ng Diyos. Mao ni ang pagpadasig karon mga igsuon, that there is no chaos greater that is beyond the command of our Lord Jesus Christ. So do not let your heart be troubled mga igsuon, for He is surely in the boat. Ayaw kahadlok mga igsuon, o ayaw hayai nga ang imuha nga faith diya sa Dios matunaw lang tungod sa mga problema. So kung moabot man sa atong kinabuhi nga ang tubig biglang mutaas, the problem will begin to rise and the lake will begin to howl us. Kusukusuhon kita sa dako nga problema, hinumdumi nga ang authority sa ato ang buhi nga Dios is over all these circumstances mga igsuon, and hold fast to the promise that grounds all our hope. Nagaingon dito si Apostle Paul to the young Timothy, no, sa 1 Timothy, for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. So mao'y pagpanambag ni Apostle Paul kay Timothy nga wala ka tagai sa Dios sa espiritu sa pagkahadlok, pero gitagaan ka sa gahom, sa gugma, o sa self-control nga kaya nimo nga malampasan nga problema pinaagi sa ato nga buhi nga Dios ug sa iya nga tabang. So nining kabuntagon mga igsuon, I hope and I pray nga bisan natay mga problema, dili nato kini kahadlukan mga igsuon, tungod kay when there is a problem, naara gyud sa tapad nato. Naara nako sa tapad diri sa akong sakyanan si Ginoong Hesukristo, ang atong buhi nga Dios nga andam gayud nga motabang, because He has the authority and the sovereignty of all His creatures and even the circumstances mga igsuon. Kung sa atong buhaton, dili ta mahadlok ug magpabilin ta nga anaa ang atong faith. Nandyan yung pananampalataya natin sa Kanya mga igsuon. And let us begin to question ourselves, ngano man tuod nga mahadlok man ko, nga mas dako pa man ang akong Dios kaysa ani nga problema karon nga ako karon nga ginatubang. So we thank the Lord for giving us this inspiration today, and I pray nga ang tanan nga problema mga igsuon may kasulbaran, ug dili gyud kita hatong pawak nga to sa false nga expectation na gipabayaan kita sa Dios. Wa ta pabayai sa Dios mga igsuon. Ang mga circumstansya nga iyang gihatag nato, sometimes He allowed it, and sometimes He prolonged it for the purpose nga siya ang mag-glorify mga igsuon. So hayaan lang nato ang Dios na maoy mutimon kani para ng manubela nga siya ang mutimon sa ato nga kinabuhi, kay surely that is in the goodness of us, padulong gina sa ato ang kaayuhan mga igsuon. So may the Lord bless you and keep you today, and may His face shine upon you and will give you peace nga ato agayon nga magamit sa tibok adlaw sa ato ang paglakaw ni ini nga kalibutan. So daghang kasalamat mga igsuon. Good morning or the happy Thursday morning.